Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-iin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-iin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, makumbaba, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Ugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y hindi mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang paghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay mapakumbabat, pusong magpagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, ating siyang kakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming nag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal?
Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Tuwing panahon ho ng Kwaresma ay marami tayong mga nakasanayan at tradisyon, hindi ho ba? Yung iba ho ay may tradisyon na mag-pilgrimage sa iba't ibang lugar. Yung iba ho ay nagtutungo sa iba-ibang simbahan. May kilala nga ho ako. Iba-ibang simbahan, kada Biyernes, doon siya magsisimba. Yun yung kanyang bisita iglesia, kung tawagin. Nakakarating nga ho ng Pampanga. Depende ho sa maisipan. Ang iba siguro sa inyo rito ay narito. Galing pa pong ibang lugar. Nagtungo dito sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Bilang inyong mga kalakip ng inyong sakripisyo sa panahong ito ng Kwaresma. Mga galing pa po ng ibang lugar, welcome po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Meron po ba dito first time na tumungo dito? Dati online lang, ngayon ay narito. Welcome po sa inyo. At marami tayong nakasanayan, nakagawian. Pagdarasal ng Stasyon ng Cruz, hindi ko lang ho alam, baka may iba ho, nagpapabasa na ngayon pa lamang. Nagsisimula na, nag-warm up na ho yung mga lalamunan, no? Nagbo-vocalization na. Pero sa ating unang pagbasa, ang dalamhati ng bayan ng Israel ay ang tanong nila, parang nauuwi sa wala ang pag-aayuno namin. Yun ang dalamhati nila sa Panginoon. Bakit parang walang nangyayari? Nag-aayuno kami, pero parang walang nangyayari. At si Propeta Isaías sinabi sa bayan ng Panginoon, kasi yung pag-aayuno ninyo ay panlabas lamang. Nagliliban sa pagkain, nagdalagay ng abo sa ulo, humihiga sa sako, pero kung ang pagtrato ninyo sa kapwa ay ganun pa din, sayang ang lahat. Ngayon pong Biyernes at sa mga Biyernes ho ng panahon ng Kwaresma, lumiliban tayo sa pagkain ng karne. Baka, baboy, manok. Iba mag-iisip matalino. Sabi, Father, kambing pwede. Hindi ho. Red meat pa rin po ang kambing. Pero, maganda rin na para sa atin, oo, ginagawa nga natin ito. Niyayakap natin yung mga sakripisyo natin sa panahong ito ng Kwaresma. Pero kung ang ating pagtrato sa kapwa natin ay hindi nagbabago, sayang naman ang mga sakripisyo mo. Sayang yung pagbibisita iglesia mo. Nagaling ka pang ibang lugar, pero sa sasakyan o sa biyahe mo, nanchichismis ka naman ng kapwa mo. Habang pumunta ka sa ibang simbahan, nagbabiyahe kayo, tas traffic, sabihin mo sa kasama mo, Mars, alam mo ba si ganito? Ganyan yan. Sayang, no? Yung mga pagsakripisyo, kung wala namang nangyayaring pagbabago sa buhay natin. At ito po na ipunto ng ating unang pagbasa. Na pinakamahalaga sa Panginoon ay ang pagbabago ng puso natin, ang pagtalikod natin sa pangit nating gawain. Nagdadasal ka nga ng Istasyon ng Cruz araw-araw. Pero may kinikim-kim ka namang puot sa kapwa mo. Sayang naman. Baka pwedeng hilingin mo sa pagdarasal mo, naturuan ka ng Panginoon
na patawarin at bitawan ang puot na ito sa kapwa mo. Ang nais ng Panginoon ay ang pagbabago ng puso, ang pagbabago ng ating buhay. Hindi panlabas lamang ang ating mga gawain. Hindi tipong ginagawa lang natin ito dahil nakasanayan o tradisyon natin. Kung hindi sana ang mga dasal, ang mga ginagawa nating Lenten sacrifices ay magturo sa atin ng paglago natin sa pagmamahal sa kapwa natin. Magturo sa atin ng ang pagbabago ng puso ay mas importante sa lahat. At yun ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na sa iyong pagdarasal, sa pagbirit mo, sa pagpabasa, natututo kang umunawa at magmahal sa kapwa mo. Kahit ikaw ang diva pagdating sa pabasa, na lahat na ng pabasa sa barangay ninyo, pinuntahan mo. Sana lahat ng yon ay magdulot ng pagbabago sa buhay mo, sa pagninilay mo sa buhay ni Kristo. Na sa pamamagitan nun, sana ang mga kasalanan at pagiging matigas ng puso ay magturo sa atin ng pagbabalik loob kay Jesus at pagbabagong buhay. Sana ito yung hilingin nating biyaya. Hindi dahil nakagawian, hindi dahil nakasanayan, hindi dahil, pag Kwaresma, ganitong ginagawa ko Lagi po kami may pabasa Pero habang may kumakanta nga ng pabasa sa bahay, andun ka sa labas nakikipagchismisan. Sayang naman. Sayang naman ang mga dasal kung hindi nagdudulot ng pagbabago sa buhay natin. Ang nais ni Jesus, hindi panlabas at hindi maging palabas ang ating mga gawain. Ang mahalaga kay Jesus, nagkakaroon ng pagbabago sa puso at buhay natin. Kaya sa pagsimula natin ng paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, ito po yung tahakin nating direksyon. Hindi yung simpleng paggawa lamang natin ng nakasanayan, kung hindi ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagbabalik loob at paglilinis ng puso natin. Yung natututo tayong umunawa, natututong magmahal, natututong magpatawad, natututo tayo na lumago sa ating kabanalan, pakikipagkapwa-tao. Yun sana yung growth na hinihingi sa atin ng Panginoon. At ito po ay hamon sa atin bilang Kristiyano na tahakin ang buhay na ito. Buhay ng paglago, buhay ng pagbabago, buhay ng pagsunod kay Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ang ating itugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili
alang-alang sa Panginoon. Naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, hinihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 arawng paghahanda bilang aming aming mga hain ay na maging tapat na iyong kalugdan ang aming kaloob at magdulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Wagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin at huwag kami hintulot sa tukso at adyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa may nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapaban, ang kaibigay magalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-alay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. Hiling ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapaban, ang kaibigay mag-alay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-alay. Pinili ka't inirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana, gagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapaban, ang kaibigan mag-alay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-alay.
ang kaibigay magalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pagalay, walang higit sa yaring pagalay. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SVD, na may temang matatanda at may sakit. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Yan, mayos din.